So, ayun guys, next laban natin, magandang laban to next laban, December 11. Naoya Inoue. Yun, Naoya Inoue, let's go! Ayon kay 3 Division Champion General Casimero, nalalabanan niya sa undefeated Japanese boxer Naoya Inoue. Sa kanyang YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy ay sinabi ni Casimero na sa December 11 sila maglalaban ni Naoya Inoue. Sabi ni Casimero, so ayun guys, next laban natin, magandang laban ito, December 11, Naoya Inoue, let's go. Pero ayon naman sa promoter ni Casimero na si Sean Gibbons na ang inaayos nilang laban para kay Casimero ay si Nonito Donaire sa December 11 sa United States at ang mananalo dito sa kanila belt ni Naoya Inoue. Ito ang IBF belt at WBA super belt. At kung sino ang mananalo kina Casimero at Donaire ay magiging dalawa na rin ang kanyang belt. Ito ang WBO at WBC. Dahil sa pangaasar ni Casimero kay Inoue, katulad ng pagmi-middle finger niya sa kanya, pagtawag ng Japanese turtle, Inoue! You're a Inoue! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. At pag-akusa na takot ito sa kanya, My target for my promoter is a trip opponent. First, Rigondo Pinito. And second, Donaire. And next, Naoya Inoue. Let's go, sir! ay mukhang napuno na si Inoue at pinapaayos na niya ang laban nila ni Casimero. Sabi ni Inoue na hindi daw siya santo at batang babae para hindi mabwisit sa mga pagkukutya sa kanya ni Casimero. Kaya papatulan at lalabanan na niya ito at gusto niya na ngayon taon na ito. Payag na nga si Naoya Inoue na maglaban na sila ni Casimero. Pero mukhang hindi pa nagkakausap ang promoter ni Casimero na si Sean Gibbons at ang promoter naman ni Inoue na si Bob Arum. Hindi man alam kung sino kina Inoue at Donaire ang makakalaban ni Casimero, pero basta sigurado daw na lalaban si Casimero sa December 11. Sinasabi naman ni Donaire na wala pang nagaganap na usapan sa pagitan ng may hawak sa kanya at ng kampo ni Casimero. At ang rematch kay Inoue ay ang kanyang inuuna at prioridad. Sabi naman ng trainer ni Casimero na si Nonoy Neri, I prefer Inoue for Casimero but I'm leaving the matter to Sean Gibbons. Kahit sino pwede. Mas gusto daw ni Nonoy Neri na si Inoue ang makakalaban ni Casimero. Pero kung hindi, ay okay lang na kahit sino na. Bahala na daw si Sean Gibbons kung sino ang makakalaban ni Casimero. Sa ngayon ay nandito sa Pilipinas sina Casimero at Neri, pero babalik din daw sila agad sa Amerika sa 3rd week ng September. Kung si Casimero ay sobrang kumpiyansa, natatalunin niya sina Inoue at Donaire, pero si Nonoy Neri ay tingin niya na mabigat na laban sina Inoue at Donaire para kay Casimero. Kinumpirma naman ni Sean Gibbons sa Business Mirror na malapit nang i-anunsyo ng Premier Boxing Champions o PBC ang detalye sa posibleng laban ni Casimero at Donaire. Sila Casimero at Donaire ay nasa parehong promotion na PBC na pag-aari na Alhaimon, kaya mas madali na ganapin ang kanilang laban. Samantalang si Naoya Inoue ay sa top rank promotion na pag-aari naman ni Bob Arum. Naghihintay daw sa ngayon si Sean Gibbons sa anunsyo ng PBC, pero sinabihan na niya ang nakabakasyon ngayon sa Pilipinas na si Casimero na bumalik ngayong 3rd week ng September sa Amerika para ipagpatuloy ang kanyang training. Si Casimero na may record na 31 wins, 4 losses at 21 knockouts ay kagagaling sa panalo via split decision laban sa Cuban na si Guillermo Rigondo. Ang pangit ng naging laban nila, napaka-boring na laban dahil tumakbo ang kalaban niya na si Rigondo. At hindi rin naman makat ang ring ni Casimero para mapaiksi ang espasyo ng galawan ni Rigondo. Katulad, nagtala ang laban nila Casimero at Rigondo ng kasaysayan sa CompuBox bilang pinakakaunting na ipatama na suntok. Ang huling laban naman ni Naoya Inoue ay kay Michael Dasmariñas na kababayan natin, kung saan pinagwagian ni Inoue sa round 3 sa pamamagitan ng pagbanat sa bodega ni Dasmariñas. He's starting to settle down and land some shots. There it is. A better shot like that will land. Three-punch combination. Matatandaan na pinaupo rin ni Inoue si Donaire nung binanatan niya ito sa bodega. Buti na lang humarang ang referee at hindi na knockout si Donaire. Burning away there. Really didn't want to go down there, Donaire, but that delayed reaction that you get
a lot of the time from body shots. Hindi pa nararanasan ni Casimero ang matalo sa pamamagitan ng knockout, kaya masasabi natin na matibay siya at makakayanan niya ang banat ni Inoue sa bodega niya. Ang tanong kung makakayanan ba ni Inoue ang lakas ni Casimero. Nakayanan naman ni Inoue ang banat ni Donaire na isa sa itinuturing na napakalakas ang suntok, lalo na ang kanyang left hook. Pero yun nga lang at nabasag ang buto sa pagitan ng mata ni Inoue. Sinabi naman ni Casimero na mas gusto niyang kalaban si undefeated WBA at IBF champion Naoya Inoue kaysa kay Donaire. Sabi ni Casimero, "I am not interested in fighting Donaire. I am more interested against Inoue." Nagbigay naman ng pananaw ang Pilipinong boksingero na si Warlito Parenas sa laban ng Inoue at Casimero. Nakalaban na ni Warlito Parenas si Inoue noong 2015. Natalo siya kay Inoue via second round technical knockout. Si Naoya Inoue ay undefeated unified 2-belt bantamweight champion at number 2 top pound for pound sa kasalukuyan. Bukod pa sa nakalaban ni Warlito Parenas sa pro boxing si Inoue, ay naka-sparring din niya ito nung amateur pa si Inoue. Kasama sa national team ng Japan si Inoue nung nasa amateur pa siya. Sabi ni Warlito Parenas, si Inoue ay gifted, matalino, may power, matapang at may stamina. Nung unang round ng kanilang laban sa pro boxing ay nagtaka daw si Parenas kung paanong napakabilis ni Inoue. Wala pa daw siyang nakakalaban na katulad ni Inoue. Mahusay daw ang galawan ni Inoue at mahusay ang paraan ng paglaban. At sinabi daw ni Parenas sa sarili niya na malayo ang mararating ng batang si Inoue. Kaya nga parang ano ako that time naguguling ako first round pa lang. Sabi ko ba't ang bilis ito? Si Inoue, ano na talaga, kumbaga gifted na. Matalino maglaro, kumbaga may power, may tapang, stamina, may galaw na, may kumbaga may diskarte na sa laban. Kaya sabi ko malayong mararating ng batang ito. Si General Casimero na posibleng makalaban ni Naoya Inoue ngayong December 11 ay nakaka-sparring din dati ni Warlito Parenas. Sabi ni Warlito Parenas na matapang si Casimero at kaya niyang tapusin ang kalaban niya basta nahuli niya ito. Sa Caracas naman ni Naoya Inoue ay siguradong hindi ito tatakbo katulad ni Rigondo, kaya siguradong tatamaan at tatamaan ito ni Casimero. Malakas silang pareho, kaya malamang paunahan na lang makatama ng solido. Sinabi noon ni Casimero na kung siya ang nakapagpatama sa mga ipinatamang suntok ni Donaire kay Inoue ay siguradong bagsak na si Inoue. Dahil sabi niya na siya ang pinakamalakas sa kanilang bantamweight division. Ayun, bagsak talaga yun pag ako nakatama nun. Kasi sapul talaga yun kasi basag yung kila niya, di ba? Sa kanilang sparring ay nagrogi daw si Parenas nung tinamaan siya ni Casimero. Napakabigat daw ng suntok ni Casimero at lagi siyang nasa harapan mo. So ano naman si Janred bilang isang fighter at kasparring partner mo? Kahit sa sparring, ganun na talaga yung estilo nun kaya sa laban. Matapang, kumbaga may timing lang yung ano niya. Pag bumitaw yun, talagang pag tinamaan ka, may paglalagyan ka ako, tinamaan ako, rugi talaga ako Kaya napapastop ako ang bigat ng kamay ni Janred, at saka yung may diskarte, andyan lang sa harap. Siguradong napakabigat ng suntok ni Casimero dahil bago ang laban niya kay Rigondo ay naka-anim siya ng diretsyong pag-knockout sa mga kalaban niya. At pinabagsak din naman niya si Rigondo sa unang round ng kanilang laban. Bagaman hindi ito iniskoran ng referee na knockdown. Pero tingin natin na official knockdown talaga ito. At ito nga din ang tingin natin na dahilan kung bakit tumakbo na lang ng tumakbo si Rigondo sa laban nila. Dahil nasaktan siya sa suntok ng Casimero sa unang round. Posibleng maganap sa December 11 ang Unification Showdown sa pagitan ni na WBA and IBF champion Naoya Inoue at WBO champion General Casimero. At sabi ni Parenas na ang laban na ito ay pwedeng pumabor kahit sino sa kanila, pero binalaan niya si Casimero na wag niya dapat patagalin ang laban. Sabi ni Parenas na kung lalampas ng round 7 ang laban ay mananalo si Inoue sa pamamagitan ng puntos. Malamang tama rin kasi mahusay sa distansya at puntusan sa malayuan itong si Inoue. May in and out na galawan gamit ang kanyang left jab at right straight.
Sabi ni Parenas na alam daw natin na si Casimero ay susugod ng susugod, kaya kailangan niyang tapusin ang laban ng maaga. At kung siya daw si Casimero, hindi daw niya hahayaan na lumampas sa round 7 ang laban niya kay Inoue. Ito si Inoue kasi habang tumatagal, mas lalong kumbaga grabe yung stamina di ba? Hindi nagbabago yung estilo mo nakikita mo? Yung suntok, yung stamina, yung kumbaga yung technique, hindi nagbabago hanggang sa matapos yung round. Interesting nga ang kanilang matchup. Tingin natin na mas mabilis ang suntok ni Inoue. Kahit short punches niya ay nakaka-knockout na. At napakamahusay na technical fighter. Pero mahusay din naman si Casimero. Malakas at marunong tumapos ng laban. Kumbaga kapag nahilo na ang kalaban, ay babanatan na niya ito ng babanatan. Hindi na niya titigilan. Tingin ko din na may mahusay na depensa si Casimero. Bagaman hindi ito masyadong napapansin ng karamihan. Oh, Casimero got him! Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!